Guys, nandito na lang naman tayo sa Baguio. Hindi natin makumpleto ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng igorot costume. Kaya naman, guys, nandito na lang naman tayo sa Baguio. Hindi natin makumpleto ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng igorot costume. Kaya naman, pag-alay ko yung camera. Kala, nabiyak yung bato. In early 2025, si Dio Balbuena, o mas kilalang Diwata, he is influencer and may business siyang parisan. Doon sa video na pinakita namin, nakasuot siya ng traditional attire ng Igorot at nakasuot siya dito ng headdress, vest, at may dala siyang sibat at kalasag na importante sa Cordilleran culture. Marami nakapanood nito at nagalit dahil tinawag niya itong costume lang at ginawang katatawanan dahil sa content lang. Pero hindi ito costume lang para sa mga Igorot. Kasi guys, when you wear these traditional clothes, you should represent the characteristic and values of what you are wearing. Not like Diwata. Kasi in the video, he made silly faces like dumidila siya and it's very disrespectful. Lalo na guys, suot niya yung traditional clothes ng mga Igorot. Dahil sa ginawa ni Diwata, nag-release yung NCIP or National Commission on Indigenous Peoples. Ayon sa NCIP, hindi basta-basta sinusuot ang mga ganitong kasuotan dahil meron siyang cultural at spiritual para sa mga katutubong komunidad. Hindi siya simpleng damit lang o props para sa isang video na ipopost pa natin sa social media at maraming tao pa ang makakakita nito. We should know what's the meaning behind of what we are wearing, like that traditional attire, and maraming examples ng cultural appropriation katulad ng mga tattoo, ano pa ba, katulad nga nung sinuot ni Diwata. And yun lang guys, sana naintindihan nyo. And nagsorry naman po si Diwata about dun. Good day everyone! Today, I will explain why it's considered offensive. Kapag may mga tao nagsusuot ng traditional clothing ng isang culture, lalo na yung mga mula indigenous, tribal, or ethnic groups, tapos ginagawa lang nilang biro, pinagtatawanan or tinatrato na parang costume. Now, bakit nga ba? Kasi these clothes are not just fashion, hindi lang siya basta damit. They actually represent identity, history, beliefs, at minsan pati spirituality ng isang culture. So, kapag may nagsuot ng ganitong attire at ginawang katawa-tawa, it's not just insensitive, it's really disrespectful and offensive. Halimbawa, kung may isang tao na magsuot ng Igorot attire or Native American headdress para lang sa party or sa funny video, parang sinasabi nila na okay lang pagtawanan o gawing proud ang culture ninyo. Pero sa totoo lang, these clothes are sacred and meaningful for the people who own them. Kapag ginawa natin yon, we send the wrong message na ang culture ay pang-entertainment lang instead of something we should respect. Kaya importante na alam natin yung difference between cultural appreciation and cultural appropriation. Appreciation means respecting and learning from the culture, pero ang appropriation or treating like a costume that's harmful and offensive. In short, ang kultura ay hindi dapat ginagawang biro o props. It's something we should respect, value, and preserve. Kasi ito ay parte ng pagkakakilanlan ng mga tao.